Magandang araw muli mga katrip. Biyahe muli tayo ngayon sa Mount Samat sa May Bataan. Mga 4 hours ito mula Quezon City. Tara na at samahan nyo kami sa aming biyahe ngayon. Stamp over muna tayo dito sa may paanan ng Mount Samat. Ayan, dito sa area na ito. Ayan, yung nakikita natin sa may map. Habang papaakyat na tayo dito sa Mount Samat, bibigyan ko lang kayo ng konting history tungkol sa bundok na ito. Kasama noon ang pinalakas na puwersa ng isla ng Corregidor, ang Mount Samat ay ang lugar ng may pinakamatinding labanan ng mga sundalong Hapon at ang pinagsamang Filipino-American Forces noong 1942 nung labanan sa Bataan. Dahil sa matinding pagkatalo laban sa mga Hapones sa buong Luzon, ang mga sundalong Pilipino at Amerikano ay umatras papuntang Bataan Peninsula upang muling magsama-sama para sa kanilang huling depensa. Ang retreat na ito sa Bataan ay bahagi ng isang diskarte ng United States na kilala bilang War Plan Orange. Bumagsak ang Bataan pagkatapos ng 3 buwang labanan. Nang sumuko sa mga Hapones, ang mahigit kumulang 78,000 na mga pagod, may sakit at nagugutom na mga kasundaluhan sa ilalim ni Major General Edward P. King noong April 9, 1942. Ito ang nag-iisang pinakamalaking pagsuko ng mga sundalo ng US sa kasaysayan, kasama ang mga sundalo ng Pilipinas na nauwi sa tinatawag na Bataan Death March. Matunog na matunog itong Death March at nagkaroon pa nga ito ng pelikula. Ang tanawin dito sa Mount Samat ay talagang maganda. Dito nakalagay ang tinatawag na Dambana ng Kagitingan. Simbolo ito ng magiting na pakikibaka at sakripisyo ng mga sundalong nakipaglaban at namatay sa makasaysayang balwarte ng kalayaan. Ang Memorial Shrine Conflicts ay sinimulan ni dating Pangulong Marcos noong April 14, 1966. Dahil sa kakulangan ng pondo, hindi natapos ang pagtatayo para sana sa ika-25 anibersaryo ng pagbagsak ng Bataan noong 1967. Ang Dambana ay natapos din at pinasiyahan noong 1970. Yan mga katrip ang konting pagbalik tanaw sa kasaysayan ng Mount Samat dito sa Bataan. Hanggang dito lang po sa may bungad ang mga motorsiklo. Hindi pwedeng pumasok sa loob ng compound ng Mount Samat. Pero yung mga kotse ay pinapayagan sa loob. Ayun, tayo na at papasok na tayo sa loob. Alamin natin kung magkano na ngayon ang kanilang entrance ticket. As of April 2025, 20 pesos na po ang isang ticket. Hingal-hingal na yung kasama ko. Oh, dito lapid, hingal. Portable yung ginawa niya. Akyat kasi hindi pwede yung motor sa taas. Iwanan mo doon sa baba. Kaya yung paakyat, gamit yung paa. Hindi pwede senior. Yung taas eh. Ano? Hindi, ano? Yan lang yun. Nandiyan na yung nakasulat yung mga pangalan natin. Ayan. Nasa tuktok na kami ng Mount Samat. Diyan na nakasulat yung mga pangalan ng ating mga bayaning nasawi sa labanan ng ikalawang digmaang pandaigdig. At titingnan namin kung nandun pa rin yung mga pangalan namin. Baka nabura na. Lagyan lang kami. Encarnacion. Ayun, ang ganda sa baba, no? Ayan yung baba ng Mount Samat. Pabuntang Corregidor. Saan ba Corregidor dyan? Corregidor, ayun yun. Sasakay kami mamaya dyan sa pier, papuntang Corregidor naman.
Ayan o. Ganda o. Ganda o. Ayun, yung dagat o. Kasi ko yung koridor ay nasakpan na ng ano. Smog. Yan yung Maribeles o. Yan tayo sasakay. Dito daw bababa. Mamaya dyan daw bababa. Dito sa plaza na ito magkakaroon lagi ng aktibidad pagdating ng araw ng Kagitingan sa April 9 na. Sigurado meron na namang activities dito na magaganap. Ayun yung Higanting Krus. Sa kasamaang palad, ngayong araw na ito ay may ginagawang maliit na construction o repair sa ilang bahagi nitong dambana ng Kagitingan. Kaya hindi tayo pwedeng umakyat doon sa pinakamataas na bahagi nito. Yun ngang pinagtayuan ng Higanting Krus. Napakaganda nga dito sa ibabaw ng dambana ng Kagitingan mga katrip. Napaka maaliwalas at tanaw mo ang baba ng Bataan. Magandang tumambay rito pag wala ka rin lamang ginagawa. Kaya nga lang may ginagawa nga ritong counting repair, kaya yung ilang bahagi dito ay hindi natin pwedeng puntahan. May mga nakalagay na mga harang, bawal po pumasok dyan. Pero sa kabuuan, kahit hindi tayo nakapunta sa lahat ng area, lalo na doon sa itaas, sa may cruise, ay maganda naman. Ito yung ginagamit nila dating machine gun noong gyera laban sa mga Hapon. Ito yata yung tinatawag na M2 Browning caliber 50 machine gun. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan naman yung Higanting Krus. Sayang at hindi natin siya pwedeng akyatin ngayon dahil bawal. May ginagawa daw sa itaas. Kaya hanggang dito lang tayo sa ibaba muna at mag-ikot-ikot para makita natin ang ibang lugar dito sa dambana ng Kagitingan sa may Mount Samat.
Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.